Unang sulong ang puti, talo itong itim. Okay? Pag ganito ang mga puzzle mga boss, dahil unang sulong ang puti, wala nang chance ang itim na mga tabla. Bakit? Ipapaliwanag natin, no? Ang puti, mayroong 3 dama. Ang itim, may isang dama nasa sentro. Pero may isa pa siyang piyon dito. Yan, ito ang magpapatalo sa kanyang piyon na yan eh. Kasi kung wala yan, kung wala yan, tabla yan, oh. Oh. Ngayon, bakit matatalo ang itim? Kasi dahil nga unang sulong ang puti, ilalagay niya yan dito. Yan. Ibig sabihin, kung ipapakain ng itim itong piyon, hindi yan diyan kakain. Tabla yan. Dito yan kakain. Oh, di ba? Diyan yan kakain eh. Kain dos, so matatalo. Oh, yun. Ngayon, dahil talo ang pagpiyon ang sinulong, idama na lang isusulong niya. Pero bawal siya dito. Kasi yan may pakain, oh. Bawal din siya dito. Dito. Kasi yun nga, mapapakain. So, ang mangyayari niyan, lalagay niya lang sa dulo. Pag nailagay niya nga sa dulo, iipitin naman dito. Oh. Hindi na mapakain kasi natakpan na eh. So, anong mangyayari? Babalik siya sa dulo. Di ba? Hindi naman pwede dito. Dito o dito. Kasi gaganyan lang. Kaya ibabalik niya sa dulo. Pagbalik nga sa dulo, ito na, ibibigay na. Kaya talo mga boss, no? Yung nagsasabi na depende daw sa galing ng itim. Kahit nga magaling ang itim, ay dahil puti ang unang susulong, tatabla. Manatalo. Hindi tatabla. Kasi poporma na agad dito eh. Kaya yung piyon mo, hindi mo na maibigay. Kasi yan nga ang mangyayari. O, di ba? 3 to ano yan eh, di ba? 3 to 4 moves. 3 to 4 hanggang 5 moves. 1. Kung susulong siya dito, di 2. O, yun yung 3 moves. Okay? Yan. 1. Ito magiging 5 moves kung dito siya. 2. Pagbalik niya, 3. 4. 5. Ayun. Yun na yung maximum yun na moves. 5 moves. Kaya pag ganyan ang position, kahit nasa sentro ang itim, ay may possible na matalo talaga. Kasi poporma dito eh. Ito kasi yung nagpahirap dyan eh. Kung wala yan, kung wala yung yun na yan, matik yan. Sa dama, pag wala ito, matik. Wala nang tanong-tanong. Draw na yan. Okay?